Board of Directors, mga kaibigan. Board of Directors. Hinihiram natin ang prinsipyo ng corporate world. Sa mga negosyo sa ating lupang hinirang, ang corporate industry, corporate world, ay hindi gumagamit ng election system but the appointing system na isang makalumang paraan ng pagmamimili ng mga leader, mga kaibigan. Hindi po demokrasya ang umiiral sa mga negosyo, kundi corporate system, at ginagamit nila ang Board of Director system. At yan din ang ginagamit ng ating mga homeowners association, mga kaibigan. Kaya lang, kinombinasyon nila ng election at may electoral process sa mga homeowners election, tapos mayroong board members, kaya magulo rin ang mga HOA sa mga subdivision. Bakit, mga kaibigan? Pinaghahalo ninyo ang isang matinong paraan ng pamimili sa isang makademonyong paraan ng pamimili. Pinaghahalo nila, pinagkukumbina nila ang makadiyos na sistema at makademonyong sistema. Hindi ko talaga magkasasama yan, mga kaibigan, dahil magkasalungat ho yan, mga kaibigan, magkasalungat. Sapagkat ang sa Diyos ay sa paraan ng pag-a-appoint, at ang sa makademonyo naman ay sa paraan ng eleksyon. Mga kaibigan, ang eleksyon ay hindi para ang mga tao ay i-unite, kundi i-divide ang mga tao sa pamamagitan ng political party system. Ang mga tao ay nahati-hati, nagkakaroon ng hidwaan dahil sa eleksyon, papatayan dahil sa eleksyon, at pagkatapos ng eleksyon, andyan pa rin ang tunggalian. At ang alang-alang sa eleksyon, ang mga tao ay nagnanakaw. Alang-alang sa eleksyon, ang mga tao ay nagpapalakas. At alang-alang sa eleksyon, nagmamakaawa sa buto. At alang-alang sa eleksyon, hindi matino ang gawain. Alang-alang sa eleksyon, ayaw sumaway ng mga pasaway dahil sayang ang buto. Alang-alang sa eleksyon, nagangalap ng pondo para ipamigay sa mga tao sa panahon ng kampanya. So, ang eleksyon ang pugad ng lahat ng klase ng katiwalian at nakawan, mga kaibigan. Tandaan natin na ang eleksyon ay mukha ng demokrasya, at ang demokrasya ay larawan. Ang demokrasya ay ang kaluluwa niya ay mula sa salitang Vox Populi, Vox Dei, nang ibig sabihin ay ang boses na nakararami ay boses ng Diyos. Hindi po yan nakaayon sa Biblia, hindi rin nakaayon sa banal na Quran. Ang Vox Populi, Vox Dei ay isang makademonyong paraan. Mayroong mga panahon, may mga pangyayari sa Biblia na kung saan pinatay ng Diyos ang taong pinalakpakan dahil sa ganda ng kanyang pananalumpati, at hindi niya pinapurihan ang Diyos pagkatapos niyang magtalumpati. Mga kaibigan, inangkin niya ang karangalan. Tandaan natin na sa Kristyanismo mismo sinasabi na for thine, sayo, O Diyos, O Allah, sayo. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. At sa Tagalog sinasabi, sapagkat sa iyo ang kaluwalhatian, ang kapurihan at ang kadakilaan magpakailan-kailanman. Amen. Di ba iyan ang ating mga dasal, mga panalangin natin? At kami namang mga Muslim ay dinadasal namin ng Ayatul Kursi, ang kapangyarihan ng Allah, ang kaharian ay lalong binapaliwanag dito, ang kaharian ng dakilang Diyos na tinatawag ng mga Kristiyano na makapangyarihan sa lahat. Iyan, mga kaibigan, ang unang paraan ng pagmamimili ng mga leader ay hindi po halalan kundi appointment system. Si Moses ay inappoint, at ang mga sumunod na mga hari, ang mga pumapalit sa kanila ay appointed system, hindi po electoral process. Ang electoral ay pinagulo nila ang pamamaraan, ginalawgaw, ginulo, binaboy, walang maayos na resulta, talamakang nakawan. Ang democracy is messy and actually demon crazy, parang demonyong nabaliw na. Ayan ang galawan ng democracy, mga kaibigan. Demon crazy, yan ang magandang kahulugan yan, mga kaibigan. Sakto ho yan, sakto. Demonyong crazy, mga kaibigan.
sa maganda lang sa papel, pero sa aktual hindi ho talaga maganda ang dulot ng demokrasya. At ang demokrasya din mismo, tinatawag nilang demokratik kung sentralisado, sentralismong nakabatay sa demokrasya, prinsipyong Dimsen. Ang Dimsen ay prinsipyo ng Partido Komunista ng Pilipinas, mga kaibigan. Alam nyo naman kung gaano kademonyo ang Partido Komunista ng Pilipinas, yung KPK. At alam niyo naman kung sino-sino ang mga alagad ng Partido Komunista ngayon, yung Makabayan Black na yan, na pinaupo pa ng Bangag Administration. Mga kaibigan, hindi ko na ito patatagalin. Pakinggan nyo ang ating paliwanag tungkol sa ating proposed BOD. Okay, tagayin natin mga kaibigan, atin lang bubuksan. Okay. Okay mga kaibigan. Okay, BOD. Okay, ito na, paparinig natin sa inyo. Alright, go. Official records. Their records remain sealed for at least 50 years after service. Intentionally disclosing their identity or confidential information is a serious crime. 2. Board of Directors. Role. Appointed and supervised by the National Court as its subordinate body to carry out administrative and appointing functions. Composition. 7 qualified lawyers, also anonymous to the general public. Accountability. The BOD answers directly to the National Court. If any member commits a serious violation, discloses their identity, or is compromised, the entire 7-member team is replaced immediately. Removed members are held in secure custody, their identities kept private. Their final disposition is decided by the sitting National Court. They may return to practice as regular judges' lawyers after serving any required penalty, but are permanently barred from serving again in the BOD or National Court. 3. Strict compartmentalization of knowledge. No person or group holds more information than strictly necessary to perform their duties. Who knows the identities of the National Court members? Only 10 people in total. 1. The 7 members of the National Court themselves. 2. The dedicated Secretary of the National Court. 3. The 2 highest-ranking officers of the Armed Forces of the Philippines. The Board of Directors, their Secretary, and all other government officials never know the identities of the National Court members. Who knows the identities of the Board of Directors members? Known to 2 authorized groups only. 1. The BOD's immediate circle. Okay mga kaibigan, so sunod na video natin ay papakilala natin, ipapakita natin kung sino naman ang nakakakilala sa Board of Directors, mga kaibigan. Dalawa po kasing lihim yan. Ang 7 abogado na nangasiwa sa National Court at ang 7 abogado na kanilang inappoint na mangangasiwa naman sa Board of Directors. Ang Board of Directors na yan ay siyang kataas-taasang katawan ng pamahalaan upang mag-appoint